Matapos lumabas ang balitang nagpunta si DILG Undersecretary Rico Puno sa condo unit ni Jesse Robredo, inilahad ng asawa niya si Attorney Lenny ang mga kaganapan noong araw matapos bumagsak ang eroplano ng kanyang mister. Ang mainit na balita hatid ni JP Soriano. Sa panayam ng GMA News sa byuda ni yumaong DILG Secretary Jesse Robredo, ikinuwento niya ang mga nangyari isang araw matapos mag-crash ang eroplanong sakay ang kanyang asawa. Noong araw daw na sinasabing nagpunta si DILG Yusek Rico Puno at ilang police officers sa condominium building na tinitirhan ni Robredo sa Quezon City. Agad daw itinawag ng kanilang kasambahay sa condo unit na may mga nais pumasok sa condo unit ni Robredo. Actually, hindi ko alam kung si Yusek Puno yung pumunta. Nung the day after the crash, yung help namin sa condo hold me up, telling me that there were people who wanted to get in the condo to get some papers. Ako naman, in-advise ko siya na huwag papapasukin. Agad daw tinawagan ni Attorney Lenny ang staff ng asawang noong mga panahong iyon ay hindi pa nakikita ang katawan mula sa plane crash para itanong kung may mga kailangan ba talagang agad-agarang dokumento sa DILG na nasa condo unit ng asawa. Pero nung nakausap ko yung staff niya, parang hindi din nila alam kung ano yung hinahanap at sino yung pumunta. Katabi ko kasi nun si Secretary Dinky nasa bahay. Nagpatulong na ako sa kanya. Pero after that, hindi ko na na-follow up. Hindi pa raw niya alam noong mga panahong iyon kung sino ang grupong nagtungo sa kondo ng asawa. Pero agad daw siyang humingi ng tulong kay DSWD Secretary Dinky Soliman na kasama niya noong mga panahong iyon na ipasecure ang kanilang condo unit. Sabi ko, Sec, pwede bang patulong? Tapos in-inform niya na lang ako na okay na, we handled it already, na-secure na yung papers. Sinabi raw ni Atty. Lenny sa mga nag-secure ng kanilang condominium na kunin na lahat ng mga halagang dokumento na may kinalaman sa trabaho ng asawa sa DILG. Hindi raw alam ni Atty. Lenny kung totoo ba o hindi ang sinasabi ng Deputy Senior Police Assistant Robredo noon na si Police Senior Superintendent Oliver Tanseco na nakatanggap si Puno ng utos mula mismo kay Pangulong Aquino na ilagay ang condo unit at opisina ni Robredo under lockdown. Hindi yun na-share. In fact, sila yung tumulong sa akin para ma-secure yung document. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung balita. Hindi ko din alam kung totoong sinabi yun. Kaya palagi ko unfair nga para mag-comment ako. In my grief, siguro wala ako naramdaman na iba. Ang gusto ko sabihin, parang very matter of factly na sinabi sa akin na may attempt. Parang siguro dahil lungkot na lungkot ako, parang sinat aside ko lang siya. I didn't really feel anything about the incident. May naikukwento raw si Secretary Jesse Robredo kay Atty. Lenny na mga taong iniimbestigahan niya pero ayaw na niyang sabihin kung ano at sino ang mga ito. Marami siyang kinikwento. Good and bad, marami siyang kinikwento. Pero ako kasi ayoko na din yung parang i-reveal in public kasi sinabi yun sa akin ng asawa ko in confidence. Iaasa ko na lang yun kung sino may nagkakandak ng investigation. Anyway, ano yata yung papers sa turnover na din sa tamang kamay. So ako, parang iniwan ko na talaga siyang ganyan. I told people around me na out na ako sa lahat na work-related concerns ng asawa ko. Kung pwedeng wag muna ako isali doon. Kasi mas importante sa akin ngayon yung mga anak ko. Sa kabila raw ng insidente, di raw nangangamba si Atty. Lenny sa kanilang seguridad sa Quezon City Condominium at wala raw silang planong umalis doon kung saan nakatira ngayon ang dalawa niyang anak. Hindi rin daw pabor si Atty. Lenny sa mungkahi ni Teresita Angsi na paimbestigahan kung talaga bang aksidente ang nangyaring plane crash kay Robredo. Pero tama lang daw na ituloy ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng plane crash para maiwasan na itong mangyari sa iba pang eroplano. Kinuwento din ni Atty. Lenny na dinalaw na ng nakaligtas na aide ng kanyang asawa na si June Abrasado ang puntod ng kanyang asawa. Huli raw niya nakausap si Abrasado Sabado ng umaga. Sinasabi niya sa akin na sumali daw siya sa traslasyon. Yun yung prosesyon ng Virgin of Peña Francia sa amin. Sabi niya nagpapasalamat daw siya sa asawa ko kasi yung asawa ko yung nagturo sa kanya nung devotion na yun. Sabi niya, pinapromise niya na yung devotion ng asawa ko ipagpapatuloy niya. Alam niya na andito kaming mag-iina para tulungan siya. Alam kong matindi yung dinaanan niya. Siguro mahaba pa yung panahon na kailangan niya para malampasan ito. Pero kami naman, handa kaming tumulong kung ano man ang gusto kung ano man yung pwede naming maitulong sa kanya. JP Soriano, GMA News.